Mga katambay, mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po. Nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pahayag po ng pamilya Duterte at ng ating Vice President. Kung sila po masusunod, nais po nila iuwi sa Davao City ang dating Pangulong Duterte, mga tambay. Kung ito po ay maaprobahan ng interim release. Pero sa kabila noon, sinagot naman po sila. Sumagot naman po ang makakaliwang grupo, yung abogado po umano ng kakaliwa o makaliwa, ay sumagot po na malabo daw po mapagbigyan ang interim release ni dating Pangulong Duterte. Ayon po ito sa grupo ng makakaliwang grupo umano, mga kabayan. Pakinggan po muna natin ang ating balita po ng ating Vice President at isunod po natin ng mga makakaliwang grupo na talagang ayaw na ayaw po nilang mai-release o sinasabing mapagbigyan ng interim release ang dating Pangulo. Dapat nang payagan o aprobahan ng International Criminal Court o ICC ang matagal ng request na interim release o dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang muling binigyang diin ni Vice President Sara Duterte nang kumustahin ang lagay ng kanyang ama sa ICC Detention Facility. Paliwanag ng pangalawang Pangulo na para sa humanitarian purpose ay dapat ibinigay na ito sa 8 years old na dating Pangulo ng Pilipinas. Kaugnay nito, nais pa rin ng pamilya Duterte na sa bansa maiuwi si FPRRD kung tatanggapin ng gobyerno at kung payagan na ng ICC. Kung ako, Davao City talaga. Davao City, Philippines. Kahit house arrest yan doon, kahit na gusto ng ICC na ilibing sa ilalim ng bunker yan, yung house arrest niya, walang problema sa amin, gagawin namin yan. Ayon kay VP Sara, handa nilang tiyakin ang pagdalo ng dating Pangulo sa mga pagdinig ng ICC kung matutuloy ito. In fact, I think mas makabuti pa nga kung ibigay na lang yung interim release na yan because we can encourage him to cooperate sa mangyayari na trial kung meron man o mangyayari na hearings kung meron man. And, mahalaga sa amin yung word of honor namin, no, sa pamilya. So, kung sinabi namin na papaniguraduhin namin na lahat ng hearing na sinabi ng ICC na umattend siya, papaniguraduhin namin na nandun siya at nag-attend siya. Samantala, kinumpirma ng Vice Presidente na may pagkakataong nakita si dating Pangulong Duterte na walang malay sa kanyang kwarto. Ngunit ayon kay VP Sara, ang impormasyon ay hindi galing sa mismong ICC. Nakukuha namin tulad nung dinala siya sa hospital dahil nakita siya na walang malay sa sahig ng kanyang kwarto, nakuha namin yon sa hospital personnel. Hindi sa detention unit, hindi sa ICC. Dahil dito, iginit ni Vice President Duterte na tila walang kontrol ang ICC pagdating sa seguridad ng kanyang ama. Mismong ang kanyang ama na rin ang nagsabi na hindi lang isang beses nangyari ang insidenteng siya ay natumba o natagpo ang unconscious o nawalan ng malay sa kanyang kwarto. Tinanong ko siya, tinanong din siya ng lawyer. Hindi ko lang alam kung anong mga incidents. But tinanong ko siya kung totoo ba. And then sabi niya, hindi naman yan yung una. Madaming beses na ako na natumba was his term. Jed Neresina. Nakita po mga tambay, wala po sila ka-concern at awa sa dating Pangulo, mga tambay, ang ICC. Siyempre po, may kumukumpas po yata dyan. Dahil pati po ang grupo ng abogado ng makakaliwa umano ay mukha po yatang alam na alam ang mangyayari sa dating Pangulo. Dahil pati sila, alam nila na hindi mapagbibigyan ang interim release ng dating Pangulo. Pakinggan po natin ito. Ibang klase po sila. Parang konektado po sila sa ICC. Unbelievable.
Nakakaano lang po, nakaagulat lang po ang bansa natin. Bakit nagkaganito? Ang mga kaliwa pa ang sinusuportahan ng gobyerno umano. Ito po, pakinggan po natin ang pahayag po na nagmamagaling na attorney ng mga kaliwa yata ito. Attorney ng mga kaliwa. Samantalang yung pinagtsuchugi po ng mga kaliwa, mahigit 50,000 po. Wala po tayong narinig sa mga demonyo na yan umano, mga kabayan. Pakinggan po natin. So, attorney, yun nga po. So, pumayag nga ho ba ang Netherlands para sa interim release? Cheryl, hindi. Hindi ko yata nabanggit yan. Ang nasabi ko lang ay the Netherlands is being considered as among the countries as suggested by the defense for interim release. There are other countries, in fact, redacted nga yung isa na parang ultimate destination. The thing is that the Netherlands is being envisioned as, at sabi kasi ng defense, can you ask, respectfully asking the court to do so, can you ask the Netherlands to comment if they can, what they think about transit, number one, kasi dito talaga dadaan, and then number two, what if things fall through, can Rodrigo Duterte stay on either partially or fully for the period of his interim release. So, mas ganon yung proposal ng defense. Okay. Kasi yun nga po, ang sabi ni VP Sara daw ay may pumayag na ngang bansa na magsisilbing host. She has not disclosed that country, and until now, that other country, the name has been redacted. Yung Netherlands lang ang nakita natin doon sa filing sa ICC, which are of course public and at that point redacted, pero yung Netherlands hindi nila tinanggal. Well, it's obvious because the Netherlands is the host country of the ICC, and the moment he steps out of prison, talagang magpapaalam ka sa Netherlands. Sa recent interview rin po ni Vice President Sara Duterte, gusto nilang maiuwi si dating Pangulong Duterte sa Davao City. Sakaling payagan daw po yung kanyang interim release. Posible po ba ito considering we're not a member of the ICC anymore? Well, I would say theoretically, yes. But I hope they understand that it's not just the country that's at stake. Kumbaga, hindi porket pumayag na yung, sabihin na natin, sige, hindi kami member, pero papayag kami. Hindi porket ganun, tapos na ang usapan. Doon nga sa filing ng prosecution at saka ng victim's representative, kahapon lang, kagabi ito, yung in-insist nila ay, unang-una sa lahat, ano yung batayan para palayain ka? At merong tinatawag na 3 risk factors. Yung ikaw ba ay babalik para magpakita ulit kung magkahiling na. Pangalawa, hindi mo ba papakailaman yung proceedings o yung witnesses o yung mga taong involved. At pangatlo, hindi ka ba gagawa ng dagdag krimen? Mataas ang risk na gawin niya lahat yan kung uuwi siya ng Pilipinas. Kaya pinaka tinututulan ng mga biktima. Kung ang tanong naman ay, di sige, doon na lang sa malapit, what if sa the Netherlands, hindi pa rin mabubura yung risk factors. At para sa amin, kailangan tingnan ito na mas yung kondisyon. Bakit ka palalabasin? At kung palalabasin ka, paano ma-ensure yung integridad ng proceedings? Yan po mga tambay, ayaw na ayaw po nila. Sabi yung mga biktima raw po dahil malalagay daw po sa alanganin. Ano po ang kakayahan pa ng isang 80 anyos na aapa-apa at nabubuwal na po dahil mahina na po ang balanse at napakarami na pong sakit. Ganyan po kasasama ang mga taong ito, lalo-lalo po sa pangunguna nitong abogado ng mga kaliwa na si Conti. Wala pong puso ito. Mga kabayan, mas pinagtatanggol pa po ang mga salot ng lipunan. Mga kabayan, hindi man lang po kinundinan ito, yung mga chinugi na mga salot. Yung mga chinugi po na mga salot sa lipunan, wala pong condemnation doon. Hindi po nila kinukundina yon. At never din nila kinundina ang mga chinugi na mga NPA. Hindi po nila kukundinahin yan. Wala pong human rights ang mga normal na tao sa kanila. Wala rin pong human rights ang mga chinugi na NPA sa kanila. Ang meron lang pong human rights sa kanila, ang mga salot. Ang mga salot ng bansa na hindi po nagbago. Talagang nagpakasama. Hindi po ba? Ganyan po sila.
Ngayon, yung kagustuhan po ng pamilya na ito po ay mabigyan ng interim release at sinasabi niya kung mapagbigyan naman daw po ito ay kailangan din daw po ng approval ng Netherlands dahil yung bansa na isa po ang ang bansa na kinalalagyan po ng ICC. Siya po yung pinaka-sponsor na country ng ICC, mga kababayan. Talagang dito po sa pahayag ng abogado ng mga kaliwa, talagang pinagdidiinan po nila na itong si dating Pangulong Duterte pagka nakalabas ay kaya pang manggulo at kaya pang magtsugi. Parang gagawa na naman ng krimen. Ganon ang gusto niyang palabasin. Ganon. Ibang klase ito. Ibang klase. Unbelievable itong tao na ito si Conti. Kaya pa ba? Kaya pa ba na isang dating pangulo na aapa-apa? May amnesia na nga. Nag-uulyanin na. Napakahina na, nabubuwal. Kaya pa bang gumawa ng krimen yan at kaguluhan? Katarantaduhan itong mga tao na ito. Para pong itong mga tao na ito ay gusto nilang patayin unti-unti sa kulungan ang dating Pangulo. Hanggat maaari ay hindi pwedeng palabasin kahit po ito'y dalin at alagaan man lang sa mahusay na ospital na kasama ang mga pamilya. Talagang pipilitin nila na wag na lumabas sa ICC itong mga demonyo na ito, mga kababayan. Mga walang puso't walang kaluluwa na ang mga tao na ito, mga kababayan. Darating naman din po sa kanila yan. Yung mga ginagawa po nilang yan, aanihin din po nila yan. Kung ano po ang ginagawa nila, sila rin po ang ganyan din po aanihin nila sa kanilang mga buhay umano. Yang ganyang kalupit, protektado ang masasama. Mas pinotektahan ng masasamang tao kaysa sa mabubuting tao. Sa totoo naman, kaya lang naman nila nadala yan. Kinidnap lang naman talaga nila yan eh. Pero kung yan ay nasunod ang proseso ng batas sa ating bansa, may due process, hindi naman nila madadala yan eh. Si dating Pangulong Duterte, never nilang madala yan. Kung may proseso o due process na natanggap sa ating bansa ang dating Pangulo. Palibasa, wala eh. Pinuwersa po nila yan. Kidnapping ang ginawa ng gobyerno dyan. Di po ba? Kinuha sa airport, dinala sa Villamor Air Base at hindi na po inilabas. At hindi na po nila dinala sa korte ng ating bansa. Kahit man lang po sa piskal, hindi nakaharap yan. Ganyan po katitindi. Kaya lang po nagiging tama yan dahil kinakampihan ng media, ng mainstream media umano. Kinakampihan nila ang mga katarantaduhan ng mga grupo na ito. At pati ang gobyerno. Ganyan po katindi mag-brainwash at manglason ng isipan ang mga malalaking mainstream media sa ating bansa. Mga kababayan, bulag dahil sa pakinabang, bulag. Kahit po mali ay naitatama nila. Kaya po itong mga tao na ito, sila lang ang merong gusto at sila lang ang kailangan magkaroon ng human rights, itong mga tao na ito. Pero yung pamilya Duterte, wala silang pakialam sa human rights ng pamilya Duterte, lalong-lalo po ni dating Pangulong Duterte. Nakita nyo po, ni hindi pa nagdidesisyon ang ICC sa interim release, meron na agad sila, kinukundina na nila at napakarami na po nilang dahilan, mga kababayan. Maniniwala tayo dyan sa mga sinasabi nitong mga demonyo na ito, umano. Kung ang dating Pangulong Duterte ay ang edad nasa 50s o 60s ang edad niya. Hindi ba? 80 na Mag-80 na mahigit at maraming sakit. Ibang klase. Ngayon lang tayo nakakita ng ganitong klase ng mga taong Pilipino na sobrang napakasasamang tao nitong mga tao na ito. Hindi po ba? Ibang klase ito, mga tao na ito. Ang dating Pangulo ay pinoprotektahan ng mahigit 100 milyong Pilipino sa masasamang tao katulad po ng ayaw magpakabuti. Binigyan ng chance ng dating Pangulo yan na magbago. Naglagay ng napakaraming rehabilitation center sa atin. Di ba? Na magparehab kayo. Gastos ng pamahalaan. Buong Pilipinas nagtayo ng mga rehabilitation center para sa mga gumagamit ng pulburon. Hindi po ba? Ganyan ba ang masamang presidente? Magbago kayo. Magbago, ayusin nyo buhay nyo, layuan nyo yung bisyong yan. Hindi po ba? Dahil ginagamit yang ng mga narco-politics. Narco-politics, mga kabayan. Hindi po ba?
karamihan naglinis dyan ay narco politics para hindi po sila mabunyag sa mga kademonyohan nila na ginagamit din po nila yung bisyo na yan para pagkakitaan. Hindi po ba? Kaya dito po mga kabayan, talagang nakakalungkot lang po ang nangyari po sa ating dating Pangulong Duterte. Talagang pinagkaisahan po ng mismong gobyerno na ipagsabwatan pa umano dito po sa mga kaliwa. Talagang ibang klase po ang mga tao na ito. Ngayon lang po ako nakakita ng ganitong klaseng gobyerno sa talambuhay ko na nakipagsabwatan sa mga kaliwang grupo umano. Unbelievable. Sinusuportahan pa ang mga makakaliwa umano. Ibang klase. Ngayon, pamahalaan ha. Pamahalaan. Makakaliwa ang sinusuportahan. Ginagastusan pa umano. Pamahalaan. Pera pa ng taong bayan. Taxpayer money pa yata ang ginagastos para suportahan ng mga ito. Itong mga kademonyo na mga kademonyohan po ng mga taong ito umano. Nakakaano lang po. Nakakagalit lang po na malaman mo na ganito. At mismo yung ICC na yan. Ibang klase po yan. Ibang klase mga nilalang po yan. Yung mga tao na yan. Pera-pera lang po pala yan. Pera-pera, mga kabayan. Pati po ang kanilang pangunahin na Rome of yung kanilang tinatawag na Rome of Statutes na sinusunod nila, na kanilang rules o kanilang batas ay hindi na rin po na-implement sa dating Pangulong Duterte dahil po yata sa malaking numero ng pera umano, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang komento po natin. Sa kagustuhan po natin na makalaya at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, dahil karapatan naman po talagang lumaya ng dating Pangulo, lalo-lalo po sa kanyang kalusugan at sakit na talagang humihina at kailangan po talaga ng gabay ng doktor at ospital at kalinga at aruga. Pero pagdating po sa mga makakaliwang grupo, wala po silang pakialam sa kalusugan ng isang matanda na nagkakaroon na po ng Alzheimer at mahina na. Ang kanila pong katwiran ay gagawa pa po ito ng krimen. Unbelievable. At mananakot pa sa mga testigo raw nila. Talagang ibang klase kayo. Pagtatatamaan, baka kayo tamaan na ng kulug at kidlat sa kademonyohan nyo. Hindi kaya? Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po. At sa nagbibigay po ng tulong at biyaya, thank you rin po sa inyong lahat. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa patuloy po nagsusubscribe, thank you po sa inyo. At yung panalangin at dasal po natin, mga tambay, wag po tayong tumigil. Yan na lang po ang ating maitutulong po sa pamilya Duterte, ang ating mga panalangin, na sila po'y maingatan at mailayo po sa kapahamakan ang Vice President at ang dating Pangulong Duterte at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan, mga kababayan. Thank you po sa mga dasal, mga kababayan. At ganoon din po mga kababayan, tayo po'y magdasal at manalangin at tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Dasal-dasal lang po mga tambay, konting tiis lang po. Maraming salamat po. Bye-bye.